Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihang Ama, Ikaw ang El Shaddai, ang Diyos na hindi nagbabago ng iyong pagpakailanman. Ikaw ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago ng iyong pagpakailanman. Sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, inuluwalhati, dinadakil at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kami po, O Diyos, ay taos puso nagpapasalamat sa iyong walang tigil ng katapatan at kabutihan sa bawat isa, upang kaming lahat ay handang matutong lumakad sa iyong katwiran at kabanalan. Loobin mo naman, O Diyos, na kami pong lahat ay iyong samahan sa oras na ito. Muli pong iyan tumapagpagiman ng kamay. Abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Inyo pong pagalingin ang mga may karamdaman at sakit sa ngalan ni Kristo Jesus.
Yaw mga nanghihina na bibigatan ninyo pong pag-aani palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus at ang lahat ng kahiling itataas. Inyo pong ipagkaloob at tugunin ng lubos-lubos sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po higit sa lahat ang mabuting balita ng ating ihahatid upang ito mabigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ang mensahe nito na siyang maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya papala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Brothers and sisters, this is our last gawain before the week-long preparation para sa pinaka-big event sa August 15 to 16. At ito po ang ating mabuting balita na ating pagsasalusaluhan sa linggong darating. Ito po ay hahamunin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 14,
simula talatang 22 hanggang 33. The Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew chapter 14 verses 22 to 33. Matthew chapter 14 verses 22 to 33. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the other boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." "Lord, if it is you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantalang nasa laot na noon ang bangka at sinalpok ng mga alon sapagkat pasalungan sa hangin. At ng madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may naglalakad o may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumakad si Pedro sa bangka. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, papalapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon!" sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para po sa ating lahat na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob buhat sa Panginoon. Purihin natin ang malakas sa ating buhay ng Diyos.
Para na po kayo maupo sa napakagandang presensya ng ating Panginoon. So isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Una po sa lahat, palakpakan po natin ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. At salamat na Yahweh El Shaddai sapagkat sa unang linggo pa lamang ng buwang ito'y panibagong pasasalamat sa ating buhay na Diyos sapagkat sa buong buwan ng Agosto, aagos ang biyaya na nakalaan sa ating buhat kay Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. At dahil tayo po ay nasa unang linggo, subalit ito po ang huling gawain bago ang isang linggong outreach break. Tanungin niyo ako ng malakas, bakit kamo? Buti pa mga bata, ang lakas magsabi ng, bakit kamo? Sapagkat sa susunod na linggo, from August 10 hanggang August 14, malamang wala tayong mga prayer meetings sa mga chapters, prayer groups at cell groups sa buong Pilipinas, particularly dito sa Tapat Pa, bilang paghahanda sa darating na 42nd anniversary overnight global celebration ng El Shaddai DWSI Prayer Partners sa Agosto 15 hanggang 16 ng taong kasalukuyan. Saan po yun? Doon po sa makasaysayang Quirino Grandstand, Luneta Rizal Park. Kayo ba'y pupunta sa araw ng overnight? Sino nga ating tasang kamot? Yung iba, pag sinabing tasang kamot, tawa agad. Taas ang kamay nung nais dumalo sa araw ng overnight. Yung iba parang hindi sigurado kung aatin o hindi. Hallelujah. Yung nais dumalo sa araw ng overnight, may mga service na ipiprepare ng sino mga kamanggagawa. Either galing sa mother chapter, either galing sa prayer group, either galing sa cell group. Kasi makasaysayang pagdiriwang yan. Minsan lang sa isang taon, nagkakaroon ng overnight tuwing buwan ng Agosto. Kaya lahat tayo ay maging sabik. Sabik saan? Sa 42 taong pagdiriwang ng Diyos, sa Diyos ng salin lahi, tungo sa pananampalataya, pag-ibig at pagkakaisa. Amen? At tamayanan po sa mga announcements sa radio, sa DWXI, ang mga magiging billing mula sa ating mahal na punong lingkod sa araw ng overnight. At ito'y maririnig o announce sa radio at maging sa ating online broadcast sa website at maging sa YouTube channel ng Delta Broadcasting System Incorporated. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. At isang pinagpala at umaagos na gabi, umaga o tanghali sa inyo lahat na nakatunghay sa social media platform ng Kapahayagan TV, YouTube channel,
maging sa UGC, kayo po na nakatunghay sa content program na Healing Message from God. May magandang bagay ang darating at naghihintay sa bawat isa na naaabot ng mahiwagang tinig mula kay Yahweh El Shaddai. Yung palakpak ninyo parang Lord Father. So anyway, ang ating ulo ng makalangit na balita sa linggong ito ay tatawagin ko pong walking by faith in the midst of the storm. Paglakad sa pananampalataya sa gitna ng unos o bagyo. After feeding the 5,000, Jesus sent His disciples ahead by boat while He went up the mountain to pray. Matapos pakainin ni Jesus ang 5,000 katao, pinauna niya ang kanyang mga lagad sa bangka habang siya ay nananalangin sa bundok. During the night, a strong wind and rough waves battered the boat. Sa kalagitnaan ng gabi, sinalubong sila ng malalakas na hangin at nagalakihang alon. At the darkest hour, Jesus came walking on the water. Sa pinakamadaling na sandali, ang ating Panginoong Yesus ay lumakad sa ibabaw ng tubig. The disciples were terrified, but Jesus reassured them, strengthened Peter's faith, and revealed His power. Natakot ang mga lagad, ngunit pinalakas niya ang kanilang loob. Sinubok ang pananampalataya ni Simon Pedro at ipinakita ang kanyang kapangyarihan. Amen? This passage reminds us that no storm is greater than the Lord who rules over it. Ipinapaalala ng talatang ito na walang bagyong hihigit sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Purihin natin ang malakas sa Panginoon. Now, ito po ang aking tanong na nais ko ibahagi sa inyo. Paano tayo makalalakad sa pananampalataya habang nasa gitna ng mga unos o bagyo ng buhay natin? How can we walk by faith when we are in the midst of the storms of life? Una sa lahat, higit sa lahat, the first step that we walk by faith is walk by faith because Jesus comes to us in our storms. Lumalakad sa pananampalataya sapagkat si Jesus ay lumalapit sa atin sa gitna ng ating mga unos. Saan ko hinango? Matthew chapter 24 verse 27. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Sabi niya sa mga lagad. The disciples thought they were alone. But Jesus came at the perfect time. Ang inakala ng mga alagad,
na sila'y nag-iisa at sila'y naiwan. Subalit dumating si Jesus sa tamang panahon. Sabi ni Lola Medora, sa tamang panahon. Hallelujah. Though he did not stop the storm immediately, he entered it with them. Hindi niya agad pinatigil ang bagyo, ngunit siya'y sumama sa kanila sa gitna. Nito. Faith. God's presence is greater than our problems. Ang presensya ng Diyos ay higit na nakapangyarihan kaysa kaysa ating mga suliranin. Amen? Faith begins when we recognize that Jesus is near, even when circumstances are frightening. Nagsisimula ang ating pananampalataya kapag ating kinikilala kasama natin si Kristo Jesus kahit nakakatakot ang sitwasyon sa ating buhay. Amen po ba? Purihin natin si Yahweh ang Shaddai. Lahat tayo dumaraan sa matitinding takot, lalo na nung tayo'y dinilubyo ng pandemic. Amen? Imagine, dinilubyo tayo ng pandemic. Nang dahil sa COVID during that time, ang daming negosyo ang nagsasara. Subalit sa kabutihan ng Diyos, nagagawa ng paraan. Amen? Ang iba, hindi nga makabiyas, hindi nga makapasok sa trabaho dahil walang masakyan during pandemic. Pero, anong nangyari? Nawalan pa ng trabaho. Pero, sa awat biyaya ni Yahweh El Shaddai, lahat ng nawalan, binigyan muli ng pag-asa. Purihin ang buhay ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Ang ating ministeryo, El Shaddai DWSI Prayer Partners, sa loob ng mahigit 4 na dekada at 2 taon, 4 na dekada at 2 taon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sari-saring pagsubok ang hinarap, matitinding pag-uusig, matitinding patikos, pero ang gawain ng Diyos kailanman hindi nabubuwal. Bakit? Sapagkat malakas ang mananampalataya ng sino mang tumatawag sa pangalan ni Yahweh El Shaddai. Amen. Marami na natakot. Konting pagsubok lang, nanlamig agad. Tama o tama? Kala ko sinungaling eh. Palakpakan natin si Yahweh sa ng malakas. Despite of every difficult way, God is still with us.
God is still with us. Bakit kamo? Sapagkat siya ang magpapatunay na mas makapangyarihan siya kaysa kapangyarihan ng sanlibutan. Amen? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Now, ano naman ang pangalawang bagay o hakbang? The second step is walk by faith by keeping your eyes on Jesus. Lumakad sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagtitig o pagtuon ng ating paningin kay Jesus. According to Matthew chapter 14, verses 29 to 30, then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. When he saw the wind, he was afraid and began to sink, cried out, Lord, save me. Nang bumaba si Simon Pedro, pagkasabi niyang, Panginoon, kung talagang ikaw yan, utusan niyo akong palakarin sa ibabaw ng tubig. Ang sabi ni Jesus, sige, lapit, lakad. Bumaba sa bangka si Simon Pedro at nagsimulang maglakad palapit kay Jesus. Alam niyo, habang naglalakad palapit kay Jesus, napansin pa yung hangin at biglang lumaki ang alon at nagsimulang lumubog. Nanginig sa takot at nagsimulang lumubog sa kanyang kinatatayuan at sabay sigaw, Panginoon, iligtas niyo po ako! Iligtas niyo po ako! Hallelujah! Grabe! Peter walked on the water while his attention remained fixed to Christ. Nakalakad si Pedro sa tubig habang natuon ang kanyang paningin kay Kristo. When he focused on the wind instead of the Savior, fear replaced faith. Ngunit nang ituon niya ang pansin sa hangin, napalitan ng takot ang kanyang pananalig. Many believers also sink spiritually when they focus more on problems than on God's promises. Gayon din naman, maraming mananampalataya ang nanghihina kapag nakatuon pa sa problema kaysa mga pangako ni Yahweh El Shaddai. Alam nyo, sa ating sitwasyon, konting problema lang, umayaw agad. Amen? Simpleng problema lang, konting pagsubok lang, nakuha pang kamuhian ang Diyos. Amen? Pero huwag ka, kapatid, huwag nating hayaang mawala ang ating pananampalataya at maghari ang ating kinatatakutan. Amen? Lalo-lalo na yung mga hanggang ngayon hindi pa nakatapos sa mga nangyayari sa ating paligid. Huwag nating natakutan. Mas higit nating katakutan ang ituon ang paningin
kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Purihin si Jesus. Ang iba, tinamaan lang ng mensahe, nagagalit pa. Amen? Amen po ba? Sa halip na ikaw ay magalit kapag tinamaan ka ng mensahe ng Diyos, itong sabihin mo, Panginoon, salamat po at ako ang tinamaan sa iyong mga salita. Amen? Sari-saring problema lang. Ang daming kung ano-ano mga bagay na hindi dapat. Pero salamat kay Yahweh El Shaddai dahil sa kanyang mga salita, ang ating pag-aalinlangan na palitan ng tatag at lakas ng loob buhat sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan si Jesus. The third step is walk by faith because Jesus lifts those who trust Him. Lumalakad sa pananampalataya sapagkat itinaas ni Jesus ang mga nagtitiwala sa Kanyang pangalan. Saan ko po hinango? Matthew chapter 14 verse 31 says, immediately, Jesus reached out His hand and caught him. You of little faith, He said, why do you doubt? Agad inabot ni Jesus ng kamay si Pedro at sabay wika, kay liit ng iyong pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Peter failed, but Jesus did not abandon him. Nagkamali si Pedro, subalit hindi siya pinabayaan ni Jesus. Christ's hand was stronger than Peter's weakness. Mas malakas ang kamay ni Kristo Jesus kaysa kahinaan ni Simon Pedro. Even when our faith is small, the Lord is ready to restore us when we cry out to Him. Kahit maliit ang ating pananalig at pananampalataya, handa tayong ibangon ng ating Panginoon kapag tayo ay tumawag sa Kanyang pangalan. Nawala ang palakpak ng malakas sa Panginoon. Katulad ng nabanggit ko sa introduction noong unang linggo ng CLSS sa Amorsolo. Pag mga sikat na personalidad pinapalakpakan ng tao, how much more kung ang pangalan ng Diyos ang pinapalakpakan natin. Amen. Kadalasan kapag mahinang palakpak, lagi kong sinasabi, yung palakpak ninyo kay El Shaddai, walang kalatoy-latoy. Hindi po ako nagpapatama. Tinatama ko lamang po kung ano ang nais ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Itong pinapangarap ko ito ng mabuting balita
hindi para magpakahusay. Kung itong pinapangaral na ito, itong mensaheng pinapangaral ko, ay para mapalakas ang loob ng bawat isa mula kay Yahweh El Shaddai. Amen. Matatandaan niyo po yung galit na tatay doon sa anak na lalaki na kilos binabae. Sa sobrang tindi ng galit, anong ginawa ng tatay doon sa anak niyang lalaki na binabae? Ang kilos, niloblob sa isang malaking drum ng tubig. Pag-ahon, sabi ng tatay, o ano, lalaki ka ba o babae? Ang sagot ng anak niya, babae po ako. Aray ko po. Hindi tumanap. Maya-maya, lumoblob muli sa isang malaking drum ng tubig. Pag-ahon, sasabihin ng anak niya, o sasabihin sa anak niya, ano, lalaki ka o babae? Ang sabi ng anak niya, babae po ako. Hindi tumalab eh. Dahil sa ikatlong pagkakataon, nilublob ng makagal sa isang malaking drum ng tubig. Tumagal ng halos 45 minutos. Buntik pang malunod at di makahinga. Pag-ahon, sasabihin ng tatay sa anak niya, ano, lalaki ka o babae? Alam niyo anong sagot ng anak niya anong sagot ng anak sa tatay niya? Ako'y isang sirena. Hallelujah. Kahit ilang beses mong ilugnog, hindi tatalab yan. Mga tatang, mga papsi. Subalit kapag inilapit mo kay El Shaddai, yung anak mong lalaki na kilos binabae, babaguhin ni Yahweh El Shaddai at magiging tunay na lalaki. Amen. Purihin si Yahweh El Shaddai ng malakas. Amen po ba? Kaya, if I were you, huwag niyong pasasalihin ng mga kanonong mga gay pageant na yan. Na hindi naman dapat. Amen. Ang dapat idaan na lamang sa panalangin. Idaan na lamang sa panalangin. Para ano? Para lahat ng sambayanan na tumatawag sa pangalan ni El Shaddai, ibubuhos ng gustong takal, siksik, linig at tumaapaw. Dito tayo sa pang-apat. Sa pang-apat and finally, ayaw niyo bang kumanta ng finally? Finally,
chorus eh. Parang nagmamadali ata ah. May lakad pa ba, diba? So, anyway, the fourth and final step is walk by faith until you worship Jesus as our Lord. Manatili pong nakatayo. Di na kailangan umupo kasi palapit na. Lumakad sa mananampalataya hanggang sambahin natin si Jesus bilang Panginoon. Matthew 14, verse 32 and 33. It says, "And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped Him, saying, 'Truly, you are the Son of God.'" Tunay na kayo ang anak ng Diyos. Sabi ng mga ibang alagad na nasa bangka. The miracle was not merely about calming the sea, but about revealing who Jesus truly is. Ang himala ay hindi lamang tungkol sa paghupa ng bagyo, kundi sa pagpapakilala kung sino si Jesus. Every storm is an opportunity to deepen our worship and strengthening our confidence with Christ. Ang bawat pagsubok ay pagkakataong lalong sumamba at magtiwala sa anak ng tao. Sabi nga ng Romans chapter 10 verse 9, itong laging madalas binabanggit, "And if we confess in your mouth Jesus is Lord, and believe that God raised Him from the dead, will be saved." Sino mang sumasangbit sa ating bibig na si Jesus ang Panginoon at naniwalang siya'y binuhay ng Diyos mula sa kamatayan, ay maliligtas. Purihin natin ang buhay ng Diyos. At dito tayo magwawakas. Ang paglakad sa pananampalataya ay hindi nangangahulugang mawawala ang mga bagyo sa buhay. Nangangahulugan ito magtiwala kay Jesus sa gitna ng bawat pagsubok. Kapag nakatuon ang ating paningin kay Kristo, sa halip na sa ating mga takot, bigyan niya tayo ng lakas ng loob. Iahon tayo kapag tayo ay nadapa at aakyatin o aakayin tayong sambahin siya bilang tunay na anak ng Diyos. Ang pinakaligtas na lugar sa gitna ng anumang unos ay ang presensya ni Kristo Jesus. Taas ang inyong mga kamay, pigit ang inyong mga mata, at iyong ang inyong mga ulo. Maging kayo mga nakatunghay sa content program na ito, sumabay po kayo sa awiting ito at gawing simpleng panalangin ang awiting ito. Ako'y magtitiwala sa iyo.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihang Ama, Yahweh El Shaddai, maraming salamat sa iyong mensahe na iyong kahatid patungkol sa paglakad sa panalangin sa gitna ng unos. Nawa, maging aral po sa bawat isa ang kanilang napapakinggan at may bahagi sa iba ang iyong mensahe upang mayasik sa puso ng sinuman ang mensahe iyong nahasik sa puso ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy mo kami binigyan ng lakas at samahan niyo po kami, Panginoon, sa susunod na linggo, sa isang linggong paghahanda sa dalalampig na ika-42 taon ng pagkakatatag ng iyong ministeryo na isasagawa sa makasaysayang Quirino Grandstand Luneta Rizal Park sa darating na Agosto 15 hanggang 16 ng taong kasalukuyan. Pagpalay mo po ang dakong pagdarausan sa araw na iyon upang sa bawat oras ng buong palatuntunan sa araw na iyon, buong pananalig kami na walang sagabal na pagbuhos ng ulan at bagyo ang darahok sa bawat tutungtong sa mga saysayang Quirino Grandstand Luneta Rizal Park sa araw ng overnight. Pagpalay mo po, dinadalangin namin ang pagpapatumbalik ng dating sigla ng aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde, maging maayos at loud and clear ang kanyang paghahayag sa madaling araw ng Agosto 16 sa healing message sa araw ng overnight, upang sa gayon loud and clear naming marinig ang iyong healing message sa mismong araw ng pagdiriwang ng iyong anibersaryo. Pagpalay mo po, Panginoon, ang mga nagtaguyod ng gawain mo sa dakong ito ng Our Lady of Lourdes, GHQ Barangay Katuparan, Taguig City. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit manunugtog at ang mga nagsusuporta sa iyong banal na gawain. Sila pong lahat ay inyong pagpalain. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala tuwi-tuwi na sa ngalan mo, Jesus. Taas ang inyong mga daladalahan, kasama ang inyong mga kahilingan, handog, at tayo'y at ating basbasan ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Diyos na mga makapangyarihan, narito po't basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis na panyo, at iba pang mga bagay na kanilang itinataas. Inyo pong gamitin bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyat papala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa kanilang munting papel at kanilang mga kahilingan, inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alay at handog, ibalik sa kanilang suntakan, siksik, tiglig at tumaapaw, at sa aming pansamantalang paghimahiwalay, taglay po namin ang ibang lakas at sigla na galing sa iyong banal at pangyariang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming sakot na langin, kaisa ng panambitang panalangin ng aming ina Birheng si Maria, ang aming mahal na patron dito sa dahong ito, Our Lady of Lourdes,
at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong bugtong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Kristo, na nabubuhay naghaharing kasama mo ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan, sa ngalan ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo, natin magsabi ng Amen. Pakibaba muna ang inyong mga hawak kamay. Baba muna ang inyong mga hawak kamay. At itaas ang inyong kamay na walang hawak. At tayo'y malayang magpupuri ng malakas kay Yahweh. Taas ang kamay nyo. Total, 1 linggo tayong walang outreach. Diba? Total, wala tayong mga prayer meeting sa susunod na linggo. So, dahil preparation, tayo po i-prepare para sa ating 42nd anniversary. Bilang pabaon, itong sisigaw ko, ito po ang inyong sisigaw pagtapon ko. Ako'y lalakad ng may pananampalataya. Pakiulit po ng malakas. God bless us all. Amen.